Guro, ang makasalanang alagad na ito ay hindi ang banal na anak. Sinamantala ni Kimengdi ang kanyang mga piraso ng yelo upang salakayin si Black Soul. Tinamaan nila siya at sumigaw siya, "Demonyo! Kimengdi, bitawan mo ako." Biglang, lumapit ang Haring Hilaga kay Black Soul at sinaksak siya gamit ang kanyang sibat. Sinabi niya kay Kimengdi, "Peakmaster ng Yongxia, pumunta na tayo at tulungan ang banal na anak." Si Kimengdi, nag-aalala kay Chuxiu, ay sinabi sa sarili, "Ang aking traidor na disipulo ay nasa yugto pa lamang ng Other Shore. Makakayanan kaya niya ang mga pag-atake ng isang dakilang santo." Sa ibang tagpo sa palasyo ng Haring Hilaga, sumigaw si Chuxiu, "Huwag kang tumakbo, Little Lord," at hinabol ang Panginoon ng Libong Mukha. Ang Panginoon ng Libong Mukha, tumatakbo palayo, ay nagsabi, "Gago kang manyakis. Tigilan mo ako kung kaya mo. Magpapakamatay ako kung hahabulin mo ako." Bigla siyang tumalon sa bintana at sumemplang ang kanyang mukha sa lupa. Ang mga tao sa labas ay nagsabi, "Ito ay ang Panginoon ng Libong Mukha. Hindi ba siya isang dakilang santo? Ano ang nangyari sa kanya upang mapunta sa ganitong kalagayan?" Tumayo si Chuxiu ng tahimik sa bubong, nakangiti. Sinabi ng mga tao, "Ito ang banal na anak ng Taisu, si Chuxiu." Si Chuxiu ba ang gumawa sa Panginoon ng Libong Mukha ng ganito? Isang babae ang nagsabi, "Napakagwapo ng banal na anak." Sinabi ni Kimengdi sa sarili, pinilit niya ang isang dakilang santo sa ganitong kalagayan, gaya ng inaasahan sa kanya. Biglang tumalon si Chuxiu patungo sa Panginoon ng Libong Mukha at sinabi, "Libong Mukha, ipapadala na kita ngayon." Bigla, tinamaan niya ang annihilation flag. Lumuhod ang mga tao, naramdaman ang matinding kapangyarihan at liwanag, at sinabi, "Ito ang presensya ng isang sinaunang emperador." Sinabi ni Chuxiu, "Isa ka lamang bagay na nagtataglay ng kaunting presensya ng isang monster emperor. Kahit na, paano kung dumating ang monster emperor? Kung ako, si Chuxiu, ay tumangging lumuhod, walang sinuman sa mundo ang maaaring pilitin akong lumuhod." Tumawa ang Panginoon ng Libong Mukha, "Hahaha. Chuxiu, inaamin kong mayroon kang malalakas na kasanayan, ngunit hindi mo lang ako kayang patayin. Sa tulong ng annihilation flag, hindi mo lamang ako kayang patayin, ngunit walang sinuman dito ang makakapatay sa akin, haha." Biglang, dumating si Tai Suzy at sinabi, "Kung gayon, hayaan mo akong subukang patayin ka." Si Chuxiu, na tumitingin kay Tai Suzy, ay naisip sa sarili, "Mahusay si elder mo." Dinala niya si Tai Suzy sa sandaling nawala ang selyo. Sinabi ni Tai Suzy, hindi kailangan ni Tai Suzy na mang-api ng mahihina. Biglang, lumapag ang Golden Ape sa gusali. Sinabi ni Tai Suzy, "Golden Ape, kayong mga halimaw ay walang hiya. Pumunta kayo sa teritoryo ng tao at pinatay ang aking mga tao, inialay sila para sa annihilation flag, at ngayon sinasabi mong nang-aapi ako ng mahihina." Sumagot ang Golden Ape, "Kami ang may kasalanan, kaya magtakda ka ng presyo. Pangpakawalan mo ang White Fox na." Sinabi ni Chuxiu, "Ako ang tumalo sa Panginoon ng Libong Mukha. Gusto ko ang kanyang item storage ring at isang luopo Golden Lotus. Hindi ako nagtatrabaho ng libre." Naisip ng Golden Ape sa sarili, bukod sa item storage ring, putangina. Mga kayamanan na naman. Sa tingin ba nila ay mayaman kami mga halimaw? Sinabi ni Tai Suzy sa Golden Ape, "Huwag mong kalimutan, may utang ka pa sa akin ng 3 uri ng kayamanan." Sumagot siya, "Sige, tatanggapin ko. Ang luopo Golden Lotus lamang ay lumalaki at mahirap hanapin sa primordial fog. Bigyan mo ako ng 3 araw at dadalhin ko silang lahat ng sabay." Sinabi ni Tai Suzy, "Selyuhan ko ang halimaw na bagay na ito sa loob ng 300 taon bilang panagot sa mga mortal na namatay. Golden Ape, kunin mo ang fox na yon at huwag mo siyang hayaang magwala sa mundo ng tao mo." Hinawakan ng Golden Ape ang Panginoon ng Libong Mukha at tumalon palayo, sumisigaw, "Panalo ka, Tai Suzy." Sa ibang tagpo sa Shangjing City, sinabi ng isang lalaki sa kanyang babae, "Kahanga-hanga ang banal na anak. Siya ay nasa yugto pa lamang ng Other Shore." Ang Taisu ay tunay na huling nangingibabaw na puwersa pagkatapos ng Lost Emperor Age. Gumawa sila ng isang halos hindi matatalo na Tai Suzy 3,000 taon na ang nakalilipas at ngayon ay may isang kasing lakas ni Chuxiu. Paano tayo hindi maiinggit sa ganoong swerte? Sumagot siya, si Chuxiu ay maaaring ang susunod na Tai Suzy, habang nakikinig si Chuxiu at humihigop ng kanyang tubig sa paliguan mula sa isang influencer. Sa ibang silid sa Shangjing City, sa loob ng Taisu Embassy, sinabi ni Hua Luofei kay Kimengdi, "Mengdi, saan pumunta ang iyong disipulo?" Sinabi ni Kimengdi, "Sino ang nakakaalam kung saan siya nagtatago muli? May negosyo ka ba sa kanya? Tatawagan ko ba siya?"
Sinabi ni Hua Luofei, hindi mo ba sinabing gusto mong maglakad at magpahinga? Paano ka napunta sa Shangjing City? Hindi ka ba nagpoprotekta lamang sa iyong disipulo mula sa dilim? Sinabi ni Kim Mengdi, hindi, tumigil ka sa pagsasabi ng walang kwenta. Dumaan lamang ako at nadatnan ang isang monster sacrifice ritual. Sinabi ni Hua Luofei, tama ka. Sinabi ni Kim Mengdi, siya nga pala, hindi ka ba babalik sa Holy Ground? Sinabi ni Hua Luofei, walang gagawin kapag bumalik ako, maaari na lamang akong maglibot dito. Sinabi ni Kim Mengdi, Sumagot si Hua Luofei, ano? Hindi mo ako tinatanggap. Sinabi ni Kim Mengdi, hehe, tinatanggap, syempre. Biglang, dumating si Chuxiu, at kapwa siya tinitigan ni na Kim Mengdi at Hua Luofei. Biglang tumayo si Hua Luofei, lumapit kay Chuxiu, at sinabi, Chuxiu, bumalik ka. Sinabi ni Chuxiu, Ate Hua, paano ka napunta sa Shangjing? Sumagot si Hua Luofei, magulo ka pa rin. Sinabi ni Chuxiu, Ate Hua, hayaan mo akong tratuhin ka ng isang tasa ng tsa. Sinabi ni Kim Mengdi sa sarili, kailan sila nagkakilala? Sinabi ni Hua Luofei, nanonood ang iyong master. Sinabi ni Chuxiu, Master, tinatrato ko si Ate Hua ng isang tasa ng tsa. Susunod ka ba? Sinabi ni Kim Mengdi, pagod ako ngayon kaya hindi muna. Umalis sina Chuxiu at Hua Luofei, at sinabi ni Chuxiu, Sige. Magpahinga ka muna. Si Kim Mengdi, galit, ay sinabi sa sarili, ang demonyong traidor na disipulo na iyon ay naglakas loob na gumawa ng hakbang patungo sa banal na master. Demonyo ka, Hua Luofei, hindi mo man lang pinakawalan ang aking disipulo. Makalipas ang ilang sandali, sa labas, naglakad sina Chuxiu at Hua Luofei ng magkasama. Sinabi ni Chuxiu sa kanya, Ate Hua, tingnan mo. Ang hairpin na ito ay bagay na bagay sa iyo. Sinabi ni Hua Luofei, tumigil ka sa kagaguhan. Nanonood ang iyong master. Naisip niya sa sarili, nakakahiyang makita ako ng aking matalik na kaibigan sa ganitong paraan. Nagtataka ako kung iniisip niya na ako ay isang cradle robber. Sinabi ni Chuxiu, huwag kang mag-alala, wala tayong ginagawang masama. Hindi magsasalita si Master. Naisip niya sa sarili, sinundan tayo ni Master sa buong paraan. Gusto ba niyang maging bahagi ng balak? Si Kim Mengdi, habang palihim na lumalapit sa kanila, ay naisip sa sarili, bakit ka namumula? Hindi ba alam ng traidor na disipulo kung sino si Hua Luofei? Mukhang hindi. Kung alam niyang si Luofei ang banal na master, hindi siya gagawa ng ganito. Bakit ako nakakaramdam ng hindi komportable na makita siyang kasama si Luofei? Imposible, hindi ako nagsiselos dahil sa kanya. Impossible. Nandito ako para kay Luofei. Umalis siya at sinabi sa sarili, tama yan, ako lamang ang kailangang magdusa sa ilalim ng traidor na disipulong iyon. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng isang bata kay Chuxiu, Kuya, bakit hindi ka bumili ng mga bulaklak para kay ate? Kumuha si Chuxiu ng isang bulaklak, inilagay ito sa buhok ni Hua Luofei, at sinabi, Ate, napakaganda mo. Mas maganda ka pa sa bulaklak na ito. Sinabi ni Hua Luofei, ang dila mo. Si Kim Mengdi mula sa malayo ay nagsabi, Giray, Kadiri. Paano niya nasabi ang isang bagay na kasuklam-suklam? Hindi pa ba niya nasabi sa akin ang traidor na disipulo? Mukhang wala pa rin siyang talento at hindi naunawaan ang teoryang ito. Makalipas ang ilang sandali, naglakad pabalik sina Chuxiu at Hua Luofei. Telepatikong sinabi ni Hua Luofei kay Kim Mengdi, huwag kang magkamali, Mengdi. Nagtratrato lamang kami bilang magkapatid. Bakit hindi ka sumama sa akin pabalik? Sino sa mundo ang makakasakit sa kanya? Naisip ni Kim Mengdi sa sarili, nagpapaliwanag ba siya? Magkapatid, magkahawak ng kamay, magkayakap at namimili sa paligid. Ang demonyong traidor na disipulong ito, alam kong dapat ko na siyang pinatay noong nagkaroon ako ng pagkakataon. Tinanong ni Hua Luofei, Mengdi, ano ang problema? Bakit hindi ka nagsasalita? Sinabi ni Kim Mengdi, ayos lang ako. Tayo ay matalik na magkaibigan, syempre nagtitiwala ako sa iyo. Magsaya ka, babalik muna ako. Tiningnan niya sila mula sa malayo at naisip, gusto mo akong paalisin? Tingnan ko kung paano maglalaro ang magkapatid na ito. Sinabi ni Chuxiu kay Hua Luofei, Ate, uminom ka ng tsa. Sinabi ni Hua Luofei, huwag mo lang akong pahihinain ng tsa, uminom ka rin. Lumapit si Chuxiu kay Hua Luofei at sinabi, tingnan mo kung gaano kaganda ang tanawin sa labas. Ate, tiyak na nakakapagod ang paglalakbay mo patungo sa Shangjing City. Bakit hindi ka magpahinga ng mabuti ngayong araw? Lalong lumapit si Chuxiu at sinabi, Ate Hua. Umungol lamang si Hua Luofei. Si Kim Mengdi, habang nanonood, ay sinabi sa sarili, saan hinahawakan ng traidor na disipulo? Naisip ni Chuxiu sa sarili, ano ang problema ni Master? Pakiramdam ko ay nagiging balisa siya.
Biglang, may isang taong pumalo ng kanyang gong at nagsabi, kung dadaan kayo, huwag ninyong palampasin ito. Ang pinakamahalagang auction sa Shangjing City sa loob ng mga dekada ay magsisimula na. Tingnan, ito ang mga kayamanang ipapa-auction. Inilagay nila ang crystal ball sa labas, at ito ay nagproyekto ng isang imahe. Sinabi ni Hua Luofei, hindi masama, ang asteroid or nakasing laki ng kamao na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 spirit stone. Tumingin sina Chuxiu at Hua Luofei sa proyeksyon. Naisip ni Chuxiu sa sarili, ang mga sirang bahagi ng bronze plate na ito ay tumutugma sa bronze fragment na yon na may presensya ng Heavenly Sword Seed. Dapat kong makuha ito. Sinabi ni Hua Luofei, sa nakikita kong ngiti mo, may kailangan ka ba sa auction? Sinabi ni Chuxiu, Ate Hua, tunay kang aking lucky star. Hinalikan niya ang kanyang kamay. Nagulat si Kimengdi at naisip sa sarili, naghalikan sila. Sinabi ni Chuxiu, kung libre ka bukas, dumalo tayo sa auction ng magkasama. Sinabi ni Hua Luofei, sige, sasama ako sa. Sinabi ni Chuxiu, hayaan mo akong dalhin ka sa isang pelikula. Tinanong ni Hua Luofei, ano ang pelikula? Sinabi ni Chuxiu, makikita mo. Makalipas ang ilang sandali, nabangga nila si Kimengdi, at sinabi ni Chuxiu, Master, ano ang ginagawa mo? Sumagot si Kimengdi, nasira ang aking mga teacup kaya bumili ako rito. Sinabi ni Hua Luofei, maaari kang magpadala ng ilang disipulo upang asikasuhin yon para sa'yo. Bilang peak master ng Yongxia, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng iyong sarili. Naisip ni Kimengdi sa sarili, ano? Tinatawag mo akong Mengdi kapag wala ang trader na disipulo, at ngayon tinatawag mo akong peak master ng Yongxia kapag nandito siya. Sinabi ni Chuxiu, Ate Hua, Master, bibilhan ko kayo ng mga inumin. Maghintay lamang kayo ng kaunti. At tumakbo siya palay. Sinabi ni Hua Luofei kay Kimengdi, Mengdi, hindi alam ni Chuxiu ang aking pagkakakilanlan. Ako ay isang matanda lamang ng Daoyuan Peak ngayon. Huwag mong ihayag, ito ay magiging nakakahiya. Sinabi ni Kimengdi, bukod dyan, paano ka naging palahawak kay Chuxiu? Ikaw ang banal na master. Mangyaring mag-ingat ka at huwag mong kalimutan iyon. Sumagot si Hua Luofei, hindi niya alam ang aking pagkakakilanlan. Huwag kang magkamali. Wala sa akin at kay Chuxiu. Tinatawag niya akong ate, wala akong magawa tungkol doon. Sinabi ni Kimengdi, ano, magkapatid na magkahawak ng kamay? O magkapatid na palahawak sa isa't isa? Tumugon si Hua Luofei, nagkakamali ka. Sinabi ni Kimengdi, nakita ko ang lahat. Sinabi ni Hua Luofei, Mengdi, nagsiselos ka ba? Hindi ito maganda. Siya ang iyong disipulo at buntis ka na. Sinabi ni Kimengdi, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ako nagsiselos. Sa tingin ko lamang ay hindi ka angkop. Sinabi ni Hua Luofei, huwag kang mag-alala. Sinabi niya na ang mga babaeng mas matanda sa 3,000 ay nagkakahalaga ng higit sa ginto. Hindi ako sumang-ayon sa kanya. Nagulat si Kimengdi at sinabi, ano? Sinabi rin niya yon? Sinabi ni Hua Luofei, kumalma ka. Kahit na magkaroon ako ng isang bagay sa kanya, ano ngayon? Kami ay mga cultivator at ang edad ay hindi problema. Wala sa amin ang kasal, bakit hindi? Sinabi ni Kimengdi, Luofei, nagbago ka. Itinuring kitang matalikong kaibigan, ngunit gusto mo bang maging aking in-law? Biglang dumating si Chuxiu at sinabi, Master, Ate Hua, bumili ako ng espesyal na inumin ng Shangjing, Cherry Blossom Yogurt. Tikman niyo. Sinabi ni Hua Luofei, dahil nabangga natin ang peak master ng Yongxia, bakit hindi tayo manood ng pelikula ng magkasama? Sinabi ni Chuxiu, sige. Naisip niya sa sarili, naintindihan ako ni Ate Hua, gaya ng inaasahan sa aking mabuting kapatid na babae. Biglang, hinawakan ni Chuxiu ang kamay ni Kimengdi at sa kabilang kamay ay hinawakan niya ang baywang ni Hua Luofei. Naglakad silang magkakasama sa sinehan. Ang tatlo ay magkakasamang nanood ng pelikula. Naisip ni Chuxiu habang nanonood, kayang nagkataon, itong palabas ay tungkol ng si Tai Suzy ay naglalakbay bilang banal na anak na babae. Nagtataka ako kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito, nakikinig sa kanyang kasaysayan. Sinabi ng isang bata, Mommy, ang banal na anak na babae ng Tai Su ba ang banal na master ng Tai? Sinabi ng kanyang nanay, Lele, siya ang cultivator sa langit kahapon. Sinabi ng bata, gusto kong maging kasing lakas ng cultivator upang maprotektahan ko si Mommy. Sinabi ni Chuxiu, ang banal na master ay walang talo no. Naisip ni Kimengdi sa sarili, ang trader na disipulong ito ay tiyak na hindi alam na ang banal na master na kanyang sinasabi ay narito mismo. Sinabi ni Chuxiu, sa palagay ko, ang puppet play na ito ay hindi maituturing na pelikula. Tinanong ni Hua Luofei, bakit? Sinabi ni Chuxiu, sa malayong asul na planeta,
ang mga pelikula ay tinatawag ding motion pictures o gumagalaw na mga larawan. Maliwanag, ang mga larawan sa loob ng isang record crystal ay mas malapit sa mga pelikula. Sinabi ni Hua Luofei, hindi ko pa narinig ang kahulugang ito sa Tianqiong continent. Sinabi ni Chuxiu, ito ay tulad ng pagsulat ng kwento ng banal na master at pagpapagawa sa iba na gumanap nito. Ang pag-arte ayon sa balangkas ng kwento, pagre-record nito gamit ang isang record crystal, at pag-playback nito, hindi ba yon mas kawili-wili kaysa sa puppet? Si Qi Mengdi, na naalala ang ginawa ni Chuxiu noon, ay nanatiling tahimik. Sinabi ni Hua Luofei, napakagandang ideya. Sulit na subukan. Biglang, may isang lalaki ang nagsabi, matalino ka, Kuya Chu. Kuya, hindi ko sinasadya ang makinig. Nagkataon lamang na dumaan at narinig ang iyong ideya, at nakita kong kawili-wili ito. Hindi ko napigilan. Magpatuloy ka. Ito ang ikatlong batang Panginoon ng Primordial Ye family, si Ye Hongyu. Tinanong ni Chuxiu, ikaw. Sinabi ni Ye Hongyu, ako si Ye Hongyu. Dapat alam mo ang Ye family ng Middle State. Tumayo si Chuxiu at sinabi, isang batang Panginoon mula sa Primordial Ye family. Anong negosyo mo sa akin? Naisip niya sa sarili, hindi mababa ang kanyang paglilinang. Nasa yugto na ito ng godly power. Sinabi ni Ye Hongyu, Kuya Chu, maaari mo bang pag-usapan ng detalyado ang proyektong ito? Naniniwala akong maaari itong kumita. Sinabi ni Chuxiu, interesado ka, kapatid na Ye. Sinabi ni Ye Hongyu, syempre. Maaari tayong magtulungan. Magbigay ka lamang ng mga ideya at makakakuha ka ng 30% ng kita. Paano yon? Tinanong ni Hua Luofei, ano ang pinipirmahan nila? Sinabi ni Qi Mengdi, mukhang misteryoso. Makalipas ang ilang oras, sa Shangjing City, sa loob ng Taisu Embassy. Sinabi ni Chuxiu at Hua. Umungal lamang si Hua Luofei habang hinahawakan siya ni Chuxiu. Naisip ni Qi Mengdi sa sarili, trader na disipulo, ano ang ginagawa mo? Magmadali at bumalik ka sa akin. Sinabi ni Chuxiu kay Hua Luofei, mahaba ang araw. Dapat kang matulog ng maaga. Sumagot si Hua Luofei, si Je. Dapat ka ring matulog ng maaga. Masaya siyang umalis, nag-isip sa sarili, kung ako at si Chuxiu ay talagang ganon, ano ang itatawag ko kay Mengdi? Mengdi o Master? Nakakahiya. Sa loob ng silid, ginamit ni Chuxiu ang kanyang kasanayan, soundproof formation. Sinabi ni Qi Mengdi, matapang ka, makialam sa mga matanda ng ibang mga ruro. At magkakasama ng candy. Sinabi ni Chuxiu, bumili talaga ako para sa'yo, ngunit hindi ito magandang oras upang ilabas ito. Ayaw mong malaman ni Ate Hua ang ating relasyon. Sinabi ni Qi Mengdi, ano ang ating relasyon? Tayo ay master at disipulo, wala nang iba. At tinatawag mo siyang Ate Hua, kumikilos ng napakalapit. Huwag mong isipin na tapos na ito. Binigyan mo pa siya ng mga bulaklak at pinuri ang kanyang kagandahan o ano. Kumuha siya ng kagat ng kanyang candy at biglang nagulat. Kumuha si Chuxiu ng isang bulaklak at sinabi, eto, ang tunay na taong gusto kong bigyan ng mga bulaklak ay ikaw. Hindi ba't sa tingin mo ito ay kasing ganda ng araw at mga bituin, napakakinang? Sinabi ni Chuxiu, sayang at hindi ito sapat na maganda at kulang kumpara sa aking mahal na master. Sinabi ni Qi Mengdi, ble, tumigil ka. Sinabi ni Chuxiu, hehe, bakit ko hindi pupurihin ang kagandahan ng aking babae? May inggit ang iba, kaya bakit ako titigil? Sinabi ni Qi Mengdi, walang hiya. Huwag mong isipin na maaari mo akong paglaruan ng ganoon kadali. Magsalita ka, ano ang relasyon mo kay Elder Hua? Sinabi ni Chuxiu, Master, magsalita ka, nagsiselos ka ba? Sinabi ni Qi Mengdi, katawa-tawa. Hindi ako nagsiselos sa'yo. Ako ang iyong master, ang pag-aalaga sa iyo ay kaugalian. Sinabi ni Chuxiu, ipinapangako mo ba? Kayong lahat ay aking mga pakpak, bakit kailangan niyong mag-awat? Biglang, malakas na sinampal ni Qi Mengdi si Chuxiu at sumigaw, ikaw na walang hiyang traidor na disipulo. Mukhang hindi mo masyadong pinataas ang iyong aptitude kamakailan at may masyadong enerhiya. Binabalaan kita, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Ako ang iyong master, hindi ba kita mapipilit? Kinuha niya ang kanyang latigo. Sinabi ni Chuxiu, Qi Mengdi, tigilan mo ako sa iyong lakas kung kaya mo. Maririnig tayo ni Ate Hua. Sinabi ni Qi Mengdi, huwag kang mag-alala, may soundproof formation. Maaari kang sumigaw hanggat gusto mo at walang tutulong sa iyo. Sumigaw si Chuxiu, Qi Mengdi, maging malambing ka sa akin. Kinabukasan, lumakad si Qi Mengdi, masayang humuhuni habang si Hua Luofei ay tumingin sa kanya mula sa malayo. Sinabi ni Hua Luofei, Mengdi, uminom ka ba ng gamot? Maganda ang hitsura mo. Sinabi ni Qi Mengdi, talaga?
baka tumaas ang aking paglilinang. Sinabi ni Hua Luofei, mabilis ang pag-unlad ng iyong paglilinang kamakailan. Sa aking pagmamasid, mararating mo ang ikalimang antas ng dakilang santo sa lalong madaling panahon. Ang mga dakilang santo ay natatamo sa pamamagitan ng mga epipanya. Mukhang payapa ang iyong isip pagkatapos umalis sa holy ground. Mabuti. Naisip ni Kimengdi sa sarili, ito ay salamat sa 8-trigram dual cultivation technique ng trader na disipulong iyon. Kailangan kong aminin, malaking tulong ito sa pag-unawa sa mundo kapag ginagawa ito. Tinanong ni Hua Luofei, nasaan si Chuxiu? Naglilinang ba siya? Sinabi ni Kimengdi, Lene, malamang. Naisip niya sa sarili, nag-away kami buong gabi. Ang trader na disipulong iyon ay malamang na natutulog pa. Sinabi ni Kimengdi, Luofei, bakit hindi ka bumabalik? Nag-aalala ka ba? Sinabi ni Hua Luofei, Ineli, kahit na sinira ni Chuxiu ang sumpa ng Primordial Sacred Constitution na hindi makapaglinang, iyon lamang ang unang hakbang. Dapat mong nabasa ang mga aklat tungkol sa konstitusyon. Sinabi ni Kimengdi, ang araw na siya ay umunlad ay ang pinakamalaking kalamidad ng konstitusyon. Hindi na pinapayagan ng langit ang anumang Primordial Sacred Constitution at magpapakawala ng isang kakilakilabot na pagsubok. Kung hindi niya ito makakaya, tiyak na mamamatay siya. Sinabi ni Hua Luofei, sa sandaling dumating ang mga kayamanan ng halimaw, ang kanyang saint body ay malapit ng umunlad. Sinabi ni Kimengdi, ano ang gusto mong gawin? Huwag kang magpakabobo. Sinabi ni Hua Luofei, baka mailigtas ko siya sa kritikal na sandali. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.